Diyan sa atin, yung mga fast-moving items katulad ng sardinas, pansit canton, yung mga noodles, hindi yan nagdi-discount, hindi yan half price, o hindi yan nagka 30%, 20%. Dito, hi everyone, kumusta? Itong video na to, continuation lang to ng kakaiba dito sa Australia. Itong mga observation ka na to dito, particular lang dito yun sa Sydney, dito sa lugar namin sa DY area. Okay, simulan na natin. Pag kukuha kayo ng bank account nyo dito, kasi requirements yun din ng employer nyo, kailangan nyo rin ng ATM card para sa pagsasahod na kayo. Kailangan nyo rin ng photo card, NSW card, tsaka police clearance, tsaka yung mga kailangan pa ng employer nyo. Kailangan nyo ng mailing address. Depende sa inyo kung saan kayo hihiram ng address nyo, no? Para ma-send sa inyo yung mga hard copy katulad ng photo card, police clearance. Pero meron naman talaga yun na copy na i-send sa email nyo, tapos i-send nyo lang sa employer nyo. Pero kailangan nyo rin ng hard copy. Ipapadala nyo sa mailbox nyo kung saan yung binigay nyong address. Sa una pa lang, wala pa kayong permanent address. Kailangan nyong manghiram. Ang ginamit namin yung sa boss namin ni Shenan. Hiniram muna namin para yun, ginhawa rin. Ginhawa rin yun kasi pag may dumating na sulat para sa amin, binibigay na lang ng boss namin. Depende sa inyo kung saan kayo hiram ng address. Pwede rin sa kamag-anak nyo o kaya kung may kakilala kayo. Kasi kami, ayun lang yung kakilala namin dito, yung boss namin. Pag nakalipat na kayo, mabilis magpalit dito ng address. Meron akong na-experience dyan sa atin na magpapalit lang ako ng address pero kailangan ko magbayad. Dito, hindi. Napakadali magpalit ng address dito. Isang tawag mo lang. Napakahalaga rin kasi nung yung SIM card mo nakarehistro sa nagamit ang passport mo. Kaya konting tanong lang. Pang grade 1 nga na tanong Anong pangalan mo? Edad mo? Middle initial mo? Ayun lang yung mga tanong doon. Napakadali. Yun na yun. Yung halimbawa, yung NSW card. Papalitan, sesendan na lang ng panibagong sticker. Nandun na yung panibagong address mo. Ididikit mo na lang yon. Kaya ginhawa talaga. May nag-comment sa akin dun sa nakaraang video, bakit daw wala silang penalty rate pag Sabado. Yung sinabi ko nakaraang video, Monday to Friday yung pasok. Tapos yung Sabado, Linggo, pahinga nyo yun. Pero di ba meron naman nag-ooperate na Sabado, Linggo, 7 days a week. Tulad ng hospital, airport, hotel, o kaya mga restaurant. Bawa, dalawang chef. Yung isang chef pumasok ng Monday to Friday. Tapos yung isang chef naman pumasok ng Wednesday to Sunday. Pagpalagay natin na 1,000 pesos ang per day nila. Ang sasahuri ng chef na pumasok ng Monday to Friday, weekdays lang, ang babayad sa kanya 5,000. Chef naman na pumasok ng Wednesday to Sunday, Saturday rate dito 150%. Tapos yung penalty rate naman ng Sunday 175%. Kung Saturday, kung 1,000 ang per day mo, ay babayad sa'yo dahil nga 150%, 1,500. Pag sa Sunday naman, 1,750 kasi nga 175% yung penalty rate nun. Kaya mas mataas yung sahod ng pumasok na may weekends. Na-overwhelm ako doon sa sinabi ko na overtime, double pay, di ba? Pero totoo naman yung double pay yon. Pero malaki nga lang yung tax na kukuhain sa'yo, kaya yung iba umiiyak kasi parang wala lang din. Pero para sa akin meron pa rin kita, tsaka nakikita mo naman yung tax na ibinibayad mo sa kanila yan. Pag madaming tao, madami din basura. Kaya pangkaraniwan na sa atin mga Pilipino, kabuhayan natin mga Pilipino na mangolekta ng basura. Dito, ang nagko-collect ng basura dito, tulad niyan, truck. Ilalagay lang yung rubbish bin dyan sa kalsada. Yung basura, ang tawag dito, rubbish. Kaya yan, yung mga rubbish bin na yan, may 4 na kulay yan Merong red, blue, green, tsaka yellow. Yung general waste, yung red, yung general waste, iba't ibang klaseng basura yun ang itatapon. Food waste, doon, lahat ng basura, basag na bote, kung ano-ano pa, no? Yung sa blue naman, cardboard, yung mga karton
karton, malinis na papel, doon nyo itatapon. Pag sa yellow naman, mga container, yung mga dilata. Green naman, ayun yung mga nabubulok, yung mga garden waste, yung mga pinagtriman ng mga halaman, yung mga nalaglag na mga bulaklak, yung mga sanga ng puno, yung maliliit na sanga ng puno, doon nyo rin natatapon yun. Pag inibitahan ka dito, birthday party, yung farewell party, pag pumunta ka na doon, pag tapos na kayo kumain, ikaw magbabayad doon. Yun nga, inimbitahan ka sa birthday party. Hindi uso dito yung babalot ka pa ng mga regalo. Diba? Kasi hindi practical din yun eh. Malay mo, yung t-shirt na binili mo, babalot mo pa. Tapos hindi naman niya magugustuhan. Ang uso dito, yung mga gift card, ayan, katulad niyan, merong mga brand na Adidas, Nike. Kung sa lalaki naman, pwede naman meron diyang mga hardware o kaya meron din yan sa sa department store o kaya sa mga grocery store. Depende yan, meron yan mga presyo. $50, $100, $500, $1,000, ganun. Tapos, pag inimbetahan yung anak mo ng birthday party ng classmate niya, diba, sa isang lugar, no? Punta kayo doon, alas 12. Yan, iniisip ko, pag alas 12 may kainan. Sabado ata yun, kaya ako walang pasok nun. Kaya ako naghatid kay Miguel. Sinama ko si Gabi. Tapos sinabi ko yung Sienna, hindi na kami kakain ni Gabi kasi doon na kami kakain. Pagpasok namin doon, hindi pala kasama yung parents ng anak na kakain doon sa pagkain ng handa ng classmate niya. Yun, gutom kami ni Gabi kaya pumunta na lang kami sa mall. Ang niregalo dyan ni Miguel yung Fortnite na yung mga pambilingan ng skin o yung mga items na para dun sa character niya sa online games yan. Tapos yun nga yung gutom kami ni Gabi. Malapit lang dun yung mall kaya pumunta na lang kami ng mall ni Gabi para kumain. Doon na lang kami kakain sa McDo. Tapos yung pagpunta ka dyan sa sa mall, mapapansin mo yung pagpasok mo sa mall, walang guard. Sa atin dyan, kakapkapan ka ng guard tsaka bubuksan yung bag mo bago ka makapasok. Dito, walang guard dito. Tsaka pag aakyat ka ng escalator, kung ano yung rules sa kalsada, ganun din dyan sa escalator o walkalator, nasa kaliwa ka rin. Dyan sa atin kasi, di ba, sa kanan. Dito, kaliwa. Umorder na kami sa McDo. Mapapansin mo naman dyan, cashier dyan sa McDo. Dyan sa atin, hindi pa legal yung 14 years old na magtrabaho dyan sa mga fast food chain. At tulad nyan sa McDo, nakikita mo dyan, may mga bata dyan na 14 years old. Sa atin dyan, illegal pa yan dito, hindi legal dyan. Pero mga light lang na trabaho na binibigay sa kanila. Ay, ang video na yan, hindi ko na pinakita yung bata dyan kasi para rin sa privacy niya. Pinakita ko dyan yung ibon. Normal na yan sa mall, maraming ibon sa Kasi nga maraming ditong ibon sa Australia. Bawal yan saktan. May fine yan, baka makakulong ka pa, Pati yung mga pugan nila, wag mong sisirain, tsaka yung itlog nila, wag mong kukunin. Sa atin yan, yung mga ganyang ibon sigurado pulutan na yan. Ubos na yan, sa atin. Parami sila ng paramihan. Kahit saan-saan na lang sila. Ayan, katulad nandito sa labas namin. Pinapakain namin lagi yan ni Gabi. Kumakatok lagi yan sa bintana. Nangihingi ng pagkain. Naawa rin kami kaya pinapakain namin. Kaso, wag kayong magpapakain lagi yan kasi yung pupuntahan kayo ng pupuntahan tapos mag-aakay sila ng marami pang ibon. Kung saan yung pinapakain yan, dun sila mag-i-stay tapos yun, dadami na rin yung mga ipot dyan ng mga ibon. Ka-order mo yan sa bata na cashier. Dito, walang chicken tsaka yung rice. Ang hinanap namin, una naming punta dyan dati hinanap namin yung rice na may chicken. Wala dyan. Ang pinaka chicken ng McDonald's yung chicken nugget. Tapos puro na yon, burger tsaka yung mga chips. Tapos yung sa KFC naman, wala din silang kanin. Wala na yung chicken rice. Ang lang nila dyan, chips nga tinatawag nila, yung fries tsaka yung mashed potato. Yun lang meron sa kanila. Mapapansin nyo rin, marami akong nakikita dito twin na stroller. Minsan nakita ko twin, pero mas madalas kong nakikita para dun sa magkasunod na anak. Halimbawa, siguro ang pagitan lang siguro 1.5 years o 1 year lang yung pagitan ng anak nila. Kasi practical yon dito. Diyan sa atin, pag sinundan mo kaagad yung anak mo, papagalitan ka na ng magulang mo. Bakit? Pandi man lang kayo nagpaplano, gaganunin ka. Ilalaan niya yung time niya dun sa hindi siya papasok ng trabaho. Alagaan niya lang yung anak nilang kung isa o magkasunod na anak na yan. Alagaan na muna niya ng
4 years o kaya depende sa pag-uusap nila. Para isahang isahang gastos lang, isahang bakasyonan lang yung babae. Pag pwede nang iwan sa daycare o sa pumapasok na yung panganay mo dun sa malaking school o yung mga grade 1, elementary na, pwede nang bumalik sa trabaho yung asawa mo. Mapapansin nyo dito, mayroon 40 to 45 years old, wala pa rin anak. No, yung iba, hindi na sila nag-aanak talaga. Hindi natin alam yung mga anong reason nila kung bakit sila hindi na nag-anak, no? Kasi dito, napakadami mong pwedeng gawin dito. Ako nga, marami akong gustong gawin dito, no? Gusto ko pa mag-aral o kaya gusto ko mag-jiu-jitsu, gusto ko rin mag-surf, active lifestyle nila dito, no? Hindi natin alam talaga yung reason nila bakit wala silang anak. Pero ang alam ko kasi, maraming pwedeng gawin dito, kaya yun, siguro nalilibang na lang sila. Hindi nila napapansin medyo may edad na sila, hindi na sila nakakapag-anak. Tapos yung mga tao dito, responsible, no? Dito, hindi pa pwede yung tatamad-tamad ka dito, no? Diyan sa atin, okay lang na 3 years wala kang trabaho, no? Dito, hindi pa pwede. Kailangan mo magtrabaho dito. Hindi ka mabubuhay dito pag hindi ka nagtatrabaho. Kasi kailangan mong magbayad ng renta ng bahay, kailangan mong kumain. Kung meron kang 1 million pesos, mga 6 months lang, ubos na yung 1 million mo dito. Kaya baka 5 months nga lang, ubos na yung 1 million pesos mo dito. Pag hindi ka magtatrabaho. Renta pa lang ng bahay every week, magkano na? Sa 1 month lang, baka meron 100,000, kakain ka pa. Pambayad pa ng kuryente, pambayad pa ng gas. Hindi pa pwede ditong walang trabaho. Kaya responsible yung mga tao dito. Dito, hindi uso yung sentimental value. Yung mga, ewan ko lang, no? Kasi yung mga gamit dito, napakabilis mong bilihin, no? Halimbawa, bibili ka ng yung sala set. Kailangan mo pang pag-ipunan yun na napakatagal na panahon para makabili ka ng sala set. Hindi basta-basta tinatapon dyan sa atin, no? Minsan binibenta pa Dito, hindi. Pag gusto nilang palitan yung sala set nila, itatapon nila yon. Pag medyo may stain na, tatapon nila yon. Tapos katulad niyan, mga gamit na nilalagay lang, makikita mo dyan, may mga free gilid ng pader nila. May pag hindi na nila kailangan, tinatapon lang nila, katulad niyan, no? Ipapatong lang sa bakura nila, yon, pwede mo nang kuhain yon. Tapos nagsawa na nga ako kumuha ng TV. Dapat nga hindi na kami bumili ng TV, marami palang libreng TV dito. Ayan, katulad niyan, walang remote. Bili ka na ng mga remote. Lumibot na ako dito sa lugar namin. Walang appliances repair shop. Parang, ayun, di ba, yung mga dyan sa atin. TV, electric pan, washing machine. Pag nasira, paparepair dito. Parang walang repair shop, no? Pag out of warranty na, itatapon na lang nila. Sinasama na nila sa big rubbish collection. Normal na sa kababayan natin dyan na mangolekta ng mga kalakal, no? Halimbawa, yung mga tanso, yung mga bakal, bote, dyaryo, karton. Dito, walang junk shop dito, no? Siguro may malaking junk shop, yung mga scrap na metal, no? May bumibili ng ganun. Pero yung mga sirang electric pan, sirang refrigerator, sabi ko nga, iniisip ko nga kung merong junk shop na per kilo, mayaman na ako dito. Meron dito, ang pinaka junk shop dito, yung ganito, yung bottled water, tsaka yung mga, halimbawa, Gatorade dyan sa atin. Pag tinapon mo yan, makikita mo may 10 cents dyan. Bote ng beer, halimbawa, Red Horse dyan sa atin. Yan. Basta may nakasulat dyan na 10 cents. Ipipress mo lang dyan yung voucher. Ako nga, pag may nakita ko sa kalsada na bottled water, inuuwi ko sayang din 10 cents. Pag nakatatlo ka, may 30 cents ka na. Malapit dyan sa mall. Kaya every time na pupunta kami, nagdadala kami ng isang ganyan, parang isang bayong. Meron na kami na mga minsan $10, mga $7, pwede na. Di na masama. Mahirap tsaka mayaman, hindi ganun kalayo ng pagitan, no? Yung mga mahihirap dyan sa atin, gutom, dito mga busog. Mahirap dyan tsaka mayaman, napakalayo ng diferensya na ang pagitan nila. Yung mahirap dito, kaya rin kainin yung mga kinakain ng mayaman. Sumo, mag-stay ka araw-araw, pwede yun dito. Ito nga yung pamalit dito yung kinakain mo dyan na laging yung tilapia, no? Dito, pwedeng laging steak, no? Laging kang mag-steak, pwede, no? Pero dito, mas gugustuhin ko pa yung tilapia kasi masarap yung tilapia dito. Sobrang sarap ng tilapia dito, malinam na. Try nyo, no? Pag punta nyo dito. Yung mga gamit dito, no? Parang iniisip ko nakikita ko dito, walang inggitan dito sa gamit. iPhone 15 pa o yung mga Galaxy na,
phone. Naipansin ko dito eh. Kahit sino-sino na lang may iPhone 15, iPhone 14 eh. Normal na sa kanila yun kasi madabilis nga bumili ng gamit dito, no? Hindi ka makakabili dyan, mga minimum na sahod dito, normal na tao eh. Kayang bumili ng iPhone 15. Kaya dyan, hindi. Baka hintayin mo pa yung lubi-lubi mo eh. Ay, yung lubi-lubi. Ay, yung 13-month pay. Hintayin mo pa yung 13-month pay mo bago ka makabili ng iPhone. Baka nga kukulangin pa eh, no? Dito, kahit isang sahuran mo, bili ka ng iPhone 15 kung gugustuhin mo eh. Kung ayun yung passion mo eh, bilhin mo na, okay na. Mga tao dito, friendly. Siguro normal na sa isang araw yung makakarinig ka ng how are you sa trabaho. How are you? Mga siguro 20 times. Kasi nga, at Australia, kaya iba-iba yung religion, iba-iba yung kultura, iba-iba pinanggalingan na bansa, kaya siyempre nakikisama ka, maging friendly ka rin. Dito sa DY, malapit dito sa beach, health conscious sila, no? Kaya bibihira talaga ako nakikitang nag-iossi dito. Tsaka yung dyan sa atin eh, kahit saan-saan na lang bumubuga ng usok ng sigarilyo. Buga dito, buga doon. Pag tumingin ka sa malayo, makikita may bumubuga. Dito wala. Hindi ko nakikita sila ditong bumubuga ng usok. Meron akong nakikita dito. Doon sila sa sulok, nakatalikod pa sila habang sila naninigarilyo. Nire-respeto nila yung mga tao na hindi makaamoy ng usok galing sa sigarilyo nila. Dyan sa atin, yung mga fast-moving items katulad ng sardinas, pansit canton, yung mga noodles, hindi yan nagdi-discount, hindi yan half price, o hindi yan nagta 30%, 20%. Dito, pag parang may rotational sila, no? Hindi ko sigurado, pero lagi silang meron sale dito ng mga pagkain. Every Thursday o halos buong week meron sale dyan. Pag siguro 1 month na lang o 3 months na lang, 2 months na lang, tsaka nila binibenta ng mura. Dito hindi. Kahit bagong delivery pa lang eh, time na nila sale. Mag-sale talaga sila, no? Yung high visibility na suot yung yellow o kaya yung orange. Dito normal na yun dito, mapapansin mo. Safety measure din yun dito sa Australia. Dito kahit umaga nagsusuot sila ng mga na high vis na. Ito yung slang word dito yung sa Australia, high vis. High visibility kung tawagin, no? Sa atin dyan, ang sumusuot ng karaniwan yan yung mga engineer o yung architect, yung mga food grab dito, nagsusuot sila ng mga high vis. Policy yun dito, no? Pati yung mga truck driver, naka high vis sila. Tapos yung mga pahinante, ayan yung kumukuha ng basura, naka high vis yan, mga yan. Kahit saan, yung mga nagre-receive ng delivery, high vis yan. Kaya normal lang sa paligid yan yung kulay na ganyan, yung yellow, kaya yung orange. Hindi na ako niyan kasi nga nagbabike ako. Kukunin ko. Best lang to. Ito naman yung pang winter ko. Pag malamig na. Pangkaraniwan na trabaho sa atin, ng mga mahihirap sa atin, yung construction worker. Nag-viral yan si ate, no? Pero nag-sorry na siya, no? Kasi nga, sabi niya, ayaw niya mapunta dun sa construction worker, no? Gusto daw niya, kasi yung beauty daw niya, hindi pang construction worker, pang police daw. O kaya seaman, no? Mababa yung tingin sa construction worker. Sinasabi nila na pag construction worker, maraming anak, tsaka lasinggero. Real talk yun, no? Pero hindi mo na kailangan na kutyain pa, no? Yung mga ganun tao. Ako nga kasi nagwo-working student ako dati, no? Nalibot ko na rin yung mga fast food chain. Pag, ayan kasi yung pinambabayad ko sa tuition ko dati. Pag wala akong trabaho sa mga fast food, nagko-construction ako, no? Pang budget sa pamasahe, o kaya sa pangdagdag ng tuition fee. Diyan din ako kumuha sa pagko-construction na yan. Kaya walang masama sa pagko-construction, no? Singit ko lang, no? Yung huling trabaho ko sa pag-working student, yung 7-Eleven. Kaya nagtaka lang ako dito, no? Yung 7-Eleven dito. Pag sa main road, yung maraming dumadaan na sasakyan, gasoline station siya. Tao lang yung maraming naglalakad. Convenience store sila. Ang alam ko, mga convenience store lang, mga 7-Eleven, hindi gasolinahan dyan sa atin. Balik tayo dun sa construction boy, no? Dito, yung mga construction boy dito, yung mga karpintero dito, napakataas ng mga respeto ng mga tao dyan. Actually, lahat ng mga tao dito, no? Pantay-pantay lang yung mga turingan ng bawat isa, no? Katulad niyan, yung
mga construction worker dito. Tinan mo yung mga ano na yan, sasakyan nila. Ganyan ang itsura ng mga sasakyan ng mga construction worker dito. Mga builders, makikita mo yan, pang service lang nila yan sa trabaho. Iba pa yung mga sasakyan nila pang family yan. Minsan ka, may mga makikita ka pa dito, mga construction boy, di big bike, no? Kaya dyan sa mga construction boy, patakasin nyo na yung antas ng pamumuhay nyo, no? Kung may problema kayo, karaniwan niya, may mga problema, no? Dinadaan nila sa inom, kaya ganyan. Siyempre, pag nakainom na, yun, siyempre, nakakapag-anak ng marami, no? Hindi na nakakapag-isip. Tapos, yung iba, kinukutya pa. Siyempre, dapat, yung gobyerno natin. Ayoko man singit yung gobyerno natin, di ba? Kailangan nyo na i-guide o i-educate yung mga ganyan tao. Hindi sila mag-anak ng marami o dapat turuan, no? O kaya, yan, wag nang kutyain pa ng iba natin. Ang moral lesson dito, no? Kahit anong profession, kahit hindi construction, no? Kung walang respeto din sa mga nasa paligid mo, hindi man dito sa Australia, no? Punta ka dun sa lugar kung saan may respeto, mataas yung value ninyo.